Isang magandang gabi ang pagbati ho namin sa inyo. Welcome po sa ating programa Dr. Love Radio Show hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Yun, hanggang alas 11 samantalang nagre-ring ang aking telepono. Okay, wag mo na kayo tumawag. On the air tayo, hindi pwedeng tumawag. Okay, 9:42 is our time. Welcome po sa ating programa. Tayo po ay magsasama-sama hanggang alas 11. At pag-uusapan natin ng napakaraming bagay kasama po ng isang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi. At syempre, nandyan po ang Pez to Pez, hirit ni Dr. Love. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. Yan. Sakop niya ng Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Tayo rin po ay kasabay napapakinggan at napapanood sa Facebook page ng 92.3 True FM. At ang pakiusap po namin sa inyo, pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. Yan. Para pakinabangan ho ng ating mga kaibigan at ng langaw na nandito sa loob ng ating booth. Siyempre ho, mga kapatid, i-follow, like, and share ang ating mga social media accounts. Iba't ibang platforms po ito na kung saan ninyo pong mapapanood ang ating mga programa. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radio 5 True FM sa YouTube channel po natin. At para naman po doon sa mga nais maging bahagi ng ating programa at ibig na makibahagi ng kanilang mga kwento ng buhay, suliranin, problema na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya ay tumawag po kayo sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. It is now 9:44. Pagbabalik namin, ihahatid ho namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 9 ng buwan ng Hulyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 9 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 33 hanggang 32, hanggang 38. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas na Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Subalit sinabi naman ng mga Pariseo na kapag papalaya siya ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nilipot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pasol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual.
Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Oras o, alas 9:49 ng gabi. Batiin ko lamang po ang aming floor director ng Face to Face, si Direk Crinel Escalona. Yan, Direk Crinel Escanola. Escanola. Ano yun? Escalona. Ay, nung isang gabi, nag-text sa akin si Direk Crinel. Nakikinig daw siya. Kaso, nang mabasa ko yung kanyang text sa bahay na ako. Anyway, atin pong alamin ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng isang pagtatanghalo episode ng Face to Face sa TV5 na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH, Channel 1, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung sakali po na mayroon kayong komento dahil sa galit o inis o pagkahabag, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. O dili kaya po, tumawag po sa ating hotlines sa 863-15788 at 863-16674. Ayan. 9:51, narito ang ating episode sa ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love, pinamagatang My Monster Mother, My Monster-in-Law. Yun. Instead of my mother-in-law, naging my monster-in-law. Alamin po natin, panoorin natin. Ano ang inirereklamo mo tungkol sa hilaw mong biyanan? Yung sa kuryente po, sabi po niya po, kasi chinichismis po ako, sabi po hindi daw po ako nagbabayad ng kuryente. Pero lagi naman po kami advance kung magbayad. Tsaka po dun po sa tindahan, kuha daw po kami nakuha. Bayad naman po kami palagi. Tapos, Sino yung sinasabi na palagi kayong kuha ng kuha kasama yung mga anak mo? yung biyanan ko po, tsaka Oo, pero yung mga anak mo daw kuha ng kuha, Opo, ganun? sinasabi. Pero mga apo niya yun. O, yun nga po eh. Yung mga bata nga po, hindi nga po nila babantayan para po mapagtrabaho ko. Okay, pero hindi naman nila obligasyon bantayan yun, no, Yun nga po, Edeline? inaano ko po kasi sa kanila, pag po nagtrabaho ko, ang gusto ko naman po, ano yung mag-abot-abot sa kanila, magbigay po. Kumbaga, hinihiling mo lang yung Opo. pakitignan yung mga bata para Opo. makapagtrabaho Kasi para ka. po matulungan ko rin po sila. Pero Edeline, ano bang trabaho ng partner mo? Ito yung partner mo, ang nanay niya yung nang aapi sa inyo. Ano po, construction lang po. Yung buong pamilya ba, nakatira ba kayo sa biyanan mo? Tapat lang po. Magkatapat po kami. Gaano nakatagal tong problema nyo sa kuryente? Ano ba yung sinasabi ng sa kuryente? Taon po. Anong nagkagulo po. Kasi po, nung sa kanila po, naputol po kasi. Kaya nagpanibago po kaming apply. Ayun nga po, ngayon po nagkakagulo po dahil po ang laki daw po ng kuryente. Nagpapakabit po kasi sila sa mga kapitbahay po eh. Hindi na lang po nila yung kapitbahay po yung tanggalan. So sinasabi mo, nagbabayad ka naman advance Opo. pa. Meron ba kayong kasulatan or meron ka bang, I'm sure, walang resibo, no? Wala po. Meron ba kayong parang agreement or ano man lang, ebidensya na nakapagbayad ka, ganun? Wala po, nag-uusap lang po kami pag nagbabayad Yan ang po mahirap. Yan ang mahirap. So tignan natin, pakinggan natin kung ano nga ba ang totoo. Heto ang pakialamera daw niyang biyanan na hilaw. Nanay Alma, pasok. Hindi kita pinakikialaman. Ang sinasabi ko lang sa'yo, yung tindahan ko, inuubos nyo lahat-lahat. Dinit! Ay, hindi po kayo dyan, Nanay Alma. Doon po kayo. Nanay Alma, Hindi naman pala may pag-aaway. Sisermonan lang. decide saan Hindi kayo. ako nakipag-ano sa'yo, hindi ako pinakikialaman ng buhay mo. Dahil wala naman ako pakialam doon. Ang tindahan ko at yung bayarin dapat. Bayaran nyo. Hindi dapat Bayad yung... naman kami sa inyo. Dilin, hindi. Anong binabayad nyo? Tapusin Sabi nyo nyo naman wala ang kayong bill. pera. Lagi naman tayo nag- Nanay Wala kayong Alma, pera. tanong ko sa iyo, ito bang may mga utang sa iyo ay kasama ang mga apo mo? Opo, ma.
ma'am. This is your time to shine. Ma'am, ang inano ko lang naman sa kanila, yung tindahan ko, dahil galing sa utang yon. Kailangan ko lang magpursige dahil parang magkakaroon din ako ng pagkakitaan ko. Eh, ang anak niya, kuha ng kuha. Pag pinagsabihan mo, nagagalit pa sila lahat. Ilan pong At anak? madamot daw Ilan ako. ang anak nila? 3, ma'am. 3 apo mo. Ano ba ang mga... Dalawa ang kumukuha, pati sila maghapon. Maghapon? Gusto Ano yung nila mga doon kinukuha? na kukunin nila lahat. O, ano kinukuha? Kape, tinapay, lahat na, soft drinks. Eh, kasi Nagbibigay ka naman sa mga apo mo. binibigyan ko ng sila, ma'am. pang-merienda. Opo, ma'am. Pero sobra-sobra naman ang pagbibigay ko kasi kaya ang tindahan ko, patay sindi sa ginagawa nila. Ako lang nagsisikan. So every time nakukuha, Nanay Alma, hindi mo ba nahihindian? Para talagang hindi pwede ngayong araw na ito, buong linggo walang uutang. Hindi, ma'am. Pag sinabi nilang kukuha, ay talagang kukuha sila. Hindi ko sila mapipigilan. Iiwanan ko sila sa tindahan. Pagbalik ko, wala na yung tinda. Pati pirahan ko, wala ng laman. Matutuwa ba ako doon, ma'am? Totoo ba Oo. ito, Edeline? Yun nga po, kumukuha nga po kami. Pero po pag nag-aabot naman po ako sa kanya eh. Naglalaba nga po ako eh. Nag-ano po ako, may extra Pero po. Edeline, dapat ang kinukuha nyo nakalista ha? Ayun nga po, Para sinabi alam ko nyo nga rin po yung- kay mama, sabi ko, ma, ilista mo lahat yung utang ko. Sinasabi niya, mag-abot na lang daw ako. At nag-aabot naman po ako, kada sahod ko naman po, nagdalabaw nga po ako eh. Pag wala Alam pong- nyo, ang nangyayari kasi sa inyo, wala kayong tamang pag-uusap or kasunduan, diba? Ano bang nirereklamo mo talaga? Yun nga po, sa kuryente po. Ano yung nangyari sa kuryente, Aling Alma? Totoo lang, ma'am. Yung kuryente namin, ang laki. Paano? Ako lagi ang nag-intindi. 2 buwan bago kami makakabayad. Dahil pag sinisingil ko sila, minsan may trabaho at wala. Naghahagilap ako ng pambayad. Sila hindi nag-iintindi. Ako pa rin, lahat. Yung ba naman yun, iintindihin ko pa lahat sila? Obligasyon ko ba naman lahat yun? Aling Alma, tama ka naman dyan. Pero Edeline, ano yung sinasabi mong nagbabayad ka naman? Nagbabayad Advance naman. pa. Opo, nagbabayad naman po ako eh. Tuwing Hindi, ma'am. pagkatas ko maglaba, pag wala pong tumatama sa akin sa ending, inaabot ko nga po sa kanya eh. Naabot ko sa inyo, ma, pag wala nag-aano sa akin sa ending, tumatama ah. Nagbibigay ako ah. Kulang na kulang, Eh, ma'am. Hindi sapat. Pag, Kaya nakulang kasi, kaya naputulan ng kuryente. Opo, Umabot ma'am. kayo Ma, sa... kasi dapat ang inaano nyo, yung mga nakakabit sa inyo, tanggalin nyo, hindi yung kami yung Oh, dahil hindi lang daw sila yung Ang dami nakakabit. na- eh. Nagbabayad naman po sila talaga, pero hindi naman sakto tapat daw sa binabayaran namin. Okay, pero magkano ba ang kulang? Ano ba itong kulang Ano kasi na ang maabot talaga, ang kuryente namin, ma'am, kulang-kulang 9,000. Sa isang buwan po yon. Grabe. Pag siningil Ba't ko ang sila laki? naman, laki. Ayun nga po, yung mga kapitbahay po kasi namin doon, pinakabit Oh, nga bakit po po nila. kayo nakapagpakabit Tapos ng kami kap, po hindi yung nagbabayad? Nagbabayad, ma'am, kaso lang talaga, wala sa panahon. Kaya din ako, nagagalit din sa kanila. Wala akong nagagawa doon kasi naaawa naman ako kasi kamag-anak din. Ma'am, kasi Kaya nga sabi po, ko Okay, sa so kanila, bakit si paghati-hatian. Edeline ang nagsasakripisyo? Sila lang dapat ang nakakaintindi sa akin. Nahihingihan ko sila ng tulong. Natulungan nila ako. Alam niyo mga lola at mga lolo, lahat halos binibigay namin sa aming apo. Kung may tindahan, kung may sari-sari store, kung anong ituro ng apo, sige lang, oo, hindi na sinisingil. Ewan ko ba kay Aling Alma, bakit talagang hirap na ba ang buhay natin at pati yung merienda ng apo natin, sisingilin mo pa. Talaga bang gano'n na kahirap? Ang mga lola, they go out of their ways to support the, apo. Sana Aling Alma at Edeline ma-settle yung inyong pagkakaiba, no? Sistema lang siguro kung nagbabayad ka, gumawa ka ng listahan ng binayaran mo para hindi yung iaasa na lang natin sa memory ni Nanay Alma. Kasi busy din naman si Nanay Alma. Meron siya ibang sinusuplayan ng kuryente, may negosyo siya, may tong-its. Mahirap na kasi pag nagtutong-its, naka-focus doon ang isip mo, di ba? Kay Lot, alam mo, sabihin ko sa'yo bilang isang asawa, no? Sa hirap ng paghahanap buhay namin, anong trabaho ng mister mo? driver po, Driver ng jeep. Ng jeep, tama ba? rent-a-car
Opo. Rent a car. Alam mo, mahirap yan yung pagmamaneho niya. Gusto niya yung pagod na antok na gusto makapagpahinga, makatulog man lang. Pero nanghihinayang dahil gustong magawang pera yung, lahat ng pagkakataon. Sana makita mo yon kahalagahan ng hirap ng asawa mo at kuneho ka. Huwag mong ubusin sa pagsusugal, pagtutong its. Ikaw naman, huwag masyadong demanding sa biyanan mo. Pakita mo rin yung pagrespeto mo sa kanya, no? At si nanay, intindihin mo rin yung siguruhin mo lang na huwag mong pakialaman ang pagpapatakbo ng buhay nila. Yung negosyo mo, asikasuhin mo. Basta nag-asawa na ang anak natin, pabayaan mo sila. Gagabayan mo lang pag lumapit sa'yo. Nay, kailangan namin ng tulong. Okay? Bigyan mo na ng independence yung mga bata. Yung singilan ninyo, ilista para maliwanag. Mama Carla, salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Salamat din sa iyo, Mama Carla. Kasi po naman, ito namang biyanan na si Aling Alma, talagang nauubos naman po ang kanyang paninda. Hindi naman malaki yung kanyang tindahan Totoo na siya nagbibigay sa kanyang, sa kanyang mga apo ng merienda. Pero, buong pamilya naman kumukuha doon sa kanyang tindahan. Pati kape, pati soft drinks. Pati ba ng soft drinks, utangin nyo. Di ba? Kape, soft drinks, pagkain nila, mga tinapay, hindi ho nababayaran. So, nauunawaan naman natin si Aling Alma na nauubos ang kanyang paninda dahil nakakain ng pamilya ng kanyang anak. Di ba? Masagwamang sabihin, pero maliit lang ang puhunan Maliit lang po ang puhunan. Kung kukuha kayo, bayaran nyo. At nang sa gayon, mapaikot naman ng pobreng biyanang hilaw ang kanyang negosyo. Oraso natin, ganap ng 1 minuto, makalipas ang 10:00 ng gabi. Calls, inawit po sa atin ni Frank Sinatra, 11 after 10. Ang ating tumpak na oras. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig, mga kaibigan po natin dyan sa Pagsanghan, Laguna. Pagsanghan, Laguna. Tayo po ay magkita-kita bukas. Kami po ng aking pamilya ay dadalaw bukas dyan sa imahe ng Mahalabiran ng Lourdes sa Diocesan Shrine of Our Lady of, Our Lady of Guadalupe. Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe dyan po sa Pagsanghan, Laguna. Ito yung aming taunang pagdalaw po dyan ng buong pamilya namin. Yung aking apo kasi na lalaki ay ipinangalan ko po kay San Juan Diego, ang visionary ng Our Lady of Guadalupe, dahil yung mga panahon na yun, napaka masasakitin yung bata. Natatakot kami na baka hindi mabuhay ng mahusay yung bata. Kaya atin pong inialay kay San Juan Diego at ipinagdebosyon natin. So, naging napakaganda po ng epekto naman at paggabay ni San Juan Diego at ng Mahal na Birhen ng Guadalupe kay Juan Diego, yung aking apo. So, every year, parata po namin yan na kami ay dumadalaw dyan po sa Mahal na Birhen ng Guadalupe sa Diocesan Shrine ng Our Lady of Guadalupe sa Pagsanghan, Laguna, dahil dyan po ninyo makikita yung imahen ni San Juan Diego. Yan. Okay. 12 minutes after 10, magbibigay ng kanyang opinyon buhat sa San Fernando, La Union at babati ho sa atin ng isang magandang gabi, matahimik, mapagpalang gabi sa iyo, brother. Si Aling Lourdes ng San Fernando, La Union. Aling Lourdes, sister, isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi sa iyo. Isang magandang mabiyaya at mapagpalang Martes ng gabi sa iyo, brother. Ayun, nadagdagan. Martes ng gabi. Kumusta po? Napakaganda naman po ng inyong sinasabi po na yung pagdalaw po ninyo bukas sa... Oo, taunan po yon. Taunan kami nagtutungo sa... sayang. Sana nakakasama rin ako doon. Oo nga. Napakaganda kasi dahil lalo kung meron kayong pagdedebosyon sa Mahal na Birhen at saka sa yung kanyang... Oo nga po, dahil doon din po kinuha yung pangalan ko.
Ang pangalan nyo ay Lourdes, hindi Guadalupe. Oo. Opo. Ay, yun po shrine ng Guadalupe. Ang sa inyo naman, ang shrine ng Lourdes ay nandito sa Quezon City. Opo. Or, since kayo ay nasa La Union, pwede Opo. kayong magtungo sa Baguio. Meron diyang Opo. imahe ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ay, oo nga po. Binabati ko nga po si Mariby Viola at saka si Myra Bulisay Oo. At saka si Elizabeth Villa Gonzalo. Elizabeth Villa Gonzalo po. Dapat sumama kayo sa amin sa aming Opo. pilgrimage sa Europe Oo, dahil opo. magtutungo po kami doon sa tawag diyan sa Opo. shrine ng Our Lady of Lourdes diyan po sa Grotto Opo, de sana Masabiel. Sana po loobin po ng Diyos na makasama po ako Opo. para makilala ko po silang lahat. Ipagdasal po natin. Pagka Opo. mapapasama ho kayo, di ako na magtutulak sa iyo sa wheelchair. Si Seni Raimundo at si Seni Dayang Hirang. Dayang po. Gusto ko Hirang, silang- oo, Opo. talaga. Gusto silang makilalang lahat. Opo. Naku, pagkababait po niyan. Opo. Ang kailangan nyo makilala ay yung ating producer na si Jake Opo. Bakod. Siya ang maaaring Napakabait po niyan. Oo. Siya po ang maaaring mag-finance sa inyo ng inyong Yes, po. pilgrimage sa Europa. Yes po, yes po. Kasi Ang ang bait sweldo niya. po niyan hindi ho bababa sa 600,000 sang isang Opo. buwan. Ano po, Oo. yan nga po Napatawag kayo, Aling Lourdes. Yun nga po, yung tungkol po doon sa kay, Marivi. hindi po, yung kay Aling Alma at saka doon po kay Edeline, Oo. ay, naku bakit naman kasi yung bayad ng kuryente na yan hindi dapat pinaglalaanan talaga yan, Yun. brother. Oo, talaga ho, talaga. Kailangan kapag hindi nabayaran ng kuryente, talaga pwedeng maputulan. Ay hindi ho kayo sasantuhin ng Meralco. Oo nga po. At saka mahirap po mag-apply ulit kapag napuputulan Totoo, ang laking gastos, malaking Opo, gastos. opo. Oo. Anong masasabi niyo kay Aling Lourdes? Ah, Kay Aling Alma. ay, Aling Alma, siyempre mga apo mo naman yun, at saka manugang mo naman si Edeline, pagpasensyahan mo na. Paano naman kung lahat na lang ng kanyang paninda kinukuha naman ng pamilya, pati kape, pati soft drinks, pati tinapay, hindi naman nababayaran. Paano naman yung negosyo? Para naman doon kay Edeline, gumawa siya ng paraan ng katulad ng sinasabi niya na naglalabada siya, paglaanan din niya ng pambayad. Oo naman. Opo. Pwede naman hindi kayo uminom ng soft drinks, di ba? Yes po. Gusto nyo uminom ng Tubig soft na lang. drinks, utangin pa. Tubig, opo. Di ba? Mas makakaluwag pa ng ninyo Ng tubig. hininga. Pagka tubig na lang ang ininom. Oo, tubig na lang inumin nyo. Yung may Yes yelo. po. Mahirap po yung pa sa soft drinks. Kasi nagpapa-UTI po yan pag nasobrahan ka. Ang UTI ay under the table instrumentation. Yes po. Ibig sabihin. Ganun. Masarap po talaga ang soft drinks. Oo. Pero kailangan limitado lang. Ayaw po. na akong painumin ng misis ko ng soft drinks. Yes po. Ay, kasi sabi ng doktor, tumataas ang aking sugar. Yun nga po. Isa pa yun Opo. Kaya bawal ng soft drink sa akin. Tubig na lang. 1 drum na tubig sang Yun lang po araw. ang aking masasabi. At doon naman po kay Lot, ay naku huwag naman siya masyadong malibang sa tong-it. Kasi kawawa naman po yung asawa niya po. Oo. Nagpapakahirap Tigilan na yung tongits maneho niya. para kumita. Oo. Tapos ubusin lang po niya sa sugal. Si Aling Lourdes nga, nagmamasahe, hindi nagtotongits. Oo nga po. Mm-mm. Kaya dapat magtrabaho, na lang po siya, magtinda ng banana Q. At Yun. saka Kamote Opo. Q. Oo. ng gulaman at sago. At mag-aral siyang magmasahe para kumita siya. Opo. Ganon. Yun po. At Okay. maganda po ang kita ng masahe. Basta Talaga? marunong. Oo. Ako gusto ko rin mag-aral magmasahe. Yes po. Oo, yung acupressure. No. Ano naman po, libre naman po, libre. Pero ang gusto ko lang,
ang mamasahihin ko, ayoko magmasahe sa lalaki. Puro babae yung mamasahihin ko. Yes po, opo. Kasi ang babae malambot ang muscle. Ang mga lalaki matigas ang muscle. Mahirap, di ba? So, pag babae, banayad lang ang masahe. Opo. Siya. Pag nagustuhan pa bibigyan ka pa ng tip. Ayun, magkano tip ang binibigay sa inyo, Aling Lourdes? Opo. Hindi, magkano tip ang binibigay sa inyo pag nagustuhan kayo? Malaki na po yung 200, 300. Opo. Talaga? Tip? Yes. Wow. Opo. Alam ba ninyo na itong si Jake, yung producer ko, tandaan niyo lang pangalan, Jake Bakud. Baka ho makarating sa La Union. Kung magbigay ho ng tip ito, 2,000. Opo. 2,000 ang tip na ibinibigay niya. Wow. Nakita ano ko naman yan. po, galante naman. Galante ho yan. Oo, galante yan. Ay, ganun po. Oo. Ay, naku. Ay, sige po. Papuntahin na po ninyo doon sa Manamul po. Opo. Sabihin ko sa kanya, magpunta dyan sa La Union at magdala ng soft drinks. Ano? Opo. O, sige. At maraming magmamasahe sa kanya doon. Alright. O, maraming pipila magmamasahe doon. Eh, pagka ganyan 2,000 binibigay na tip eh. Opo. Di ba? Opo. O, siya, sige. Sulit po masahe ang 2,000 po. Opo, sulit yan talaga. Oo. Yes po. Opo. Okay. Maraming salamat, Aling Lourdes. Thank you very much. Yes, God bless po, God brother. bless you too. Aling Lourdes ng San Fernando, La Union na binibigyan ng 200 to 300 pesos na tip pag nagmamasahe. Aling Au Villaflor, bumabati po ng magandang gabi buhat sa San Pedro, Laguna. Lanza Bilyon, ang ating spoken word artist, bumabati naman ng happy listening from Sampaloc, Manila. Samantala, si Francis Anthony Gador ng Antipolo City, shout out daw kay Father Nante Tolentino at Bishop Ruperto Cruz Santos. Viva la Virgen de Antipolo. Napag-uusapan ng Bishop. Aba, yung kaibigan ko, si Santi Quiliao. Santi Quiliao ay nag-text sa akin nung isang gabi, I think last night, no? At nakikinig daw sa atin ang ating butihing kaibigan na obispo ng Batanes, si Bishop Danilo Ulep. Yan. Alam mo, mga nakikinig sa atin na Jake, mga pare, mga madre, mga obispo, Bishop Danny Ulep ng Batanes. Yan. Magandang gabi. At siyempre, kay Santi Quiliao, thank you so much. Lina Ho, buwabati na magandang gabi. Buhat sa Plaridel, Bulacan. Angelita Banataw ng Pateros. Shari Picho ng Seattle, Washington. Marvin Riabad ng North Caloocan. Louis Carias Basco ng Valenzuela City, Chato, Saavedra, Sacluti. Arden Clerigo Cornelio, Margarita Husi, Rosalina Dalangin. Gandang pangalan, ano? Beverly Betancourt, Edwin Romero ng Los Angeles, California, si Jillian Costillas, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, at si Laris Katuday ay buwabati po ng magandang gabi and happy listening. At tabayanan po ninyo ang ating liham kasaysayan na ating itatampok po sa ating programa. Samantala, ang patuloy naming paanyaya sa inyo, we will have a 17-day, 14 nights na pilgrimage sa Europa. At dadalawin po natin ang iba't ibang Marian shrines. Kasama po rito ang shrine ni Padre Pio de Pietrelcina na matatagpuan po sa San Giovanni Rotondo. Una ho nating tutunguhin ang Fatima, Portugal para dalawin natin ang apparition site ng Mahal na Birhen ng Fatima. Magbibigay galang tayo sa 3 visionaries ng Mahal na Birhen ng Fatima, si San Francisco, si Jacinta Marto, yung magkapatid, at saka si Blessed Lucia. Yan, di ba? And then magtutungo tayo sa Fatima, sa Avila, sa Madrid,
Magtutungo tayo, pupuntahan po natin ang isang napakalaking simbahan sa Espanya na kung tawagin po ay Sagrada Familia. No? Tagal-tagal nang ginagawa niyan. Si Gaudi ang nagpasimula ng pagtatayo ng simbahan na yan. Magtutungo tayo sa Lourdes, France. Pupuntahan natin sa Nevers ang hindi naagna sa katawan ng visionary ng mahalabirin ng Lourdes, sa St. Bernadette Subiru, at marami pang lugar sa Europa ang papasyalan natin. Siyempre, kasama niyo po ako dito at ako maglilid sa inyo sa mga reflections and prayers dito po sa 17 araw, 14 na gabi na pilgrimage natin. Maaari kayo makipag-ugnayan po if you're interested in joining. Pwede kayong tumawag kay Edna Calleja or mag-text sa kanya. I-text lamang po ninyo ang inyong email address para po mapadalhan kayo ng itinerary. Ang numero ni Edna Calleja, 0925-752-2230. 0925-752-2230. Edna Calleja. Magkita-kita po tayo at sama-sama tayo na magpalalim ng ating pananampalataya sa ating pilgrimage na ito sa October 5 to 21. Ang ating oras ganap ng alas 10:33 ng gabi. Narito ang tampok nating liham kasaysayan sa ating palatuntunan. Padala ni Yvette ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dear Dr. Love, good evening po. I hope na okay po kayo sa mga sandaling ito at happy belated birthday na rin po. Isa po ako sa laging nanonood sa inyong radio program sa Facebook, pero hindi nga lamang po live kasi may trabaho po ako. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Yvette. Isa po akong receptionist at isa sa mga malalaking hotel dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dati na rin po akong receptionist sa Dubai hanggang sa natapos ang kontrata ko at lumipat po ako dito sa Abu Dhabi. Ako po ay 28 years old at NBSB or no boyfriend since birth. May nakilala po akong kapwa Pinoy dito at tawagin na lamang po natin sa pangalang Richard. Si Richard po ay isang valet attendant sa parehong hotel at madalas kaming magkasabay sa shuttle tuwing pauwi na po kami. Dumating na rin po sa puntong nililigawan na niya ako simula nung March ng taong ito. Gusto ko na rin po si Richard, Dr. Love, pero kilala po siyang playboy. Nakailang girlfriends na rin po siya rito at madalas na siya ang nakikipaghiwalay. Sa katunayan po, may anak po siya sa isa sa naging girlfriends niya at hindi naman niya po ito idinedeny. Nang tinanong ko po siya sa pagiging playboy niya, sinabi niyang noon lang naman yun at handa siyang magbago once na sagutin ko raw siya. Pero Dr. Love, kinakabahan ako. What if hindi talaga siya magbago? What if magiging isa lamang ako sa mga magiging karelasyon niya? Natatakot din po ako kasi na masaktan lalo na't siya ang magiging first boyfriend ko. If ever, sagutin ko po siya. Totoo po bang once a playboy, always a playboy? Can a woman change her man? Is this worth the risk, Dr. Love? Marami pong mga tanong na bumabagabag sa akin at wish ko lang po ng kasagutan before I make my decision. Salamat po in advance, Dr. Love. Alam kong matutulungan niyo po ako sa sitwasyong ito. I wish you good health and more power sa inyong programa. God bless po. Lubos na umaasa, Yvette ng Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Felicidades at ang awiting RS2 naghatid sa ating orasan ganap ng 20 minuto bago mag alas 11 ng gabi. Balikan natin ang kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Yvette ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Maraming salamat sa iyo, Yvette, at sana pagbalik ko dyan before the end of the year ay magkita tayo sa Abu Dhabi. Medyo malayo-layong biyahe yan from Dubai, pero nagagawi tayo dyan sa area na yan at masarap manginain dyan sa mga restaurants dyan sa Abu Dhabi. Balikan natin ang kanyang kasaysayan. She is 28 years old. Hindi pa nagkakaroon ng boyfriend since birth. At itong napakagandang ma-experience ng isang tao, yung magkaroon ka ng, for the first time, magkaroon ka ng minamahal, ng karelasyon. Isang tao na magbibigay ng pagpapahalaga sa iyo, re-respetuhin ka, paglilingkuran, poprotektahan at ilalagay ka sa pedestal. Ganyan ang mga kalalakihan kapag nanliligaw. Pero ang lumiligaw ngayon dito kay Yvette ay isang lalaki na popular, valet attendant doon sa the same building, the same hotel na pinagtatrabahuhan niya. Kaya lang, balitang-balita na itong lalaking ito ay gigolo. Ibig sabihin, playboy. Yan. Baka magandang lalaki, no? Baka magandang lalaki siya. Habulin ng mga babae. So, sang-ayon din kay Yvette, inamin daw nitong kanyang manliligaw na nagkaroon siya ng anak sa isang babaeng naging girlfriend niya. Uulitin natin ha, Yvette. Inamin niya sa iyo, hindi naman niya dinideny, inamin niya sa iyo na nagkaroon siya ng anak sa isang babae na kanyang minahal, dati niyang girlfriend. That's one point. Ang tanong ni Yvette, kinakabahan daw kasi siya. Nag-aalala siya na baka hindi magbago yung kanyang manliligaw. Pero nangako daw sa kanya na pag sinagot mo ko talagang magbabago na ako. Yan. Pwede raw bang magbago ang isang playboy? Di itanong nyo kay Brother June. Di ba? Tanong nyo kay Brother June. Pwede hong magbago ang isang playboy pag talagang gusto niya na magbago. No? Lahat naman po nagbabago dito sa ating buhay, sa daigdig. Lahat po may pagbabago. It's either pagbabago sa hindi maganda o pagbabago sa isang magandang bagay. Now, magagarantiyahan ba natin si Yvette na ang kanyang manliligaw ay tunay na magbabago? Hindi ho natin po pwedeng magarantihan yan. At ito ang bagay na gusto kong sabihin sa iyo, Yvette. Kahit na sa mga mag-asawa, dumarating minsan ng pagsubok sa mag-asawa. Ang isang lalaki ay nagkakaroon ng extramarital affair. Diba? At nangyayari yan. So, meron bang garantiya na ang bagay na yan ay hindi mangyari sa isang relasyon? Kung ako po ang tatanungin ninyo, meron pong isang garantiya. Ang garantiya niyan kapag ang lalaki po ay may takot sa Diyos, kumikilala sa Diyos at nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos, maaari na hindi ninyo daanan ang mga pagsubok na yan. Pero everything is always a risk. Ang pakikipagrelasyon is always a risk. Now, paano tayo makasisiguro, Yvette? Ang sa akin na maipapayo sa iyo ay ganito.
Kung makikipagrelasyon ka dahil sa tingin ko ay may pagtingin ka na rin dito kay Richard, yung lalaking dumiligaw sa iyo, linawin mo sa kanya na hindi mo gugustuhin na malaman na pinagtataksilan ka ng boyfriend mo. Okay? Kung sakaling sasagutin mo siya at ikaw ay nakahandang tapusin ang inyong relasyon kung malalaman mo na niloloko ka lamang ng boyfriend mo. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi natin magagarantihan ang lahat. Kahit na anong buti ng isang babae, kapag hindi seryoso ang lalaki at gugustuhin din niyang magloko, gagawin din niya yan. Di ba? Ang maaari lamang makapigil sa kanya kung siya ay may takot sa Diyos at nagsasabuhay ng mga salita ng Diyos, maaaring maprotektahan ka. Ganun pa man, ang sa akin, para sa iyo, ito ang aking maipapayo. Kung sakali nasagutin mo siya, si Richard, huwag mong ibigay ang lahat sa kanya. Kasi gagarantiyahan ko sa iyo, sa unang araw pa lamang nasagutin mo siya, hahawakan ka niyan sa kamay, hahalikan ka sa iyong mga labi, at yung kamay niya ay dudulas papunta sa iyong tuhod o sa iyong hita. Alam na, di ba? Alam na. So, ang sa akin na ito, ang pakikipagrelasyon ay getting to know each other. Kung magsyota pa lang kayo, Yvette, this is the stage where you get to know him more. Malalaman mo ang kanyang prinsipyo sa buhay, malalaman mo ang kanyang pananaw sa buhay, malalaman mo ang kanyang ugali sa mga panahon na kayo ay nai-stress, no? Sa panahon na may stress sa buhay ninyo o may problema, makikita mo kung paano niya i-address ang mga problemang yan. It's a stage of getting to know each other. It is not a stage of giving your whole body to him. Huwag mong ibibigay ang pagkababae mo sa kanya, sapagkat nakita mo na ang isang kasaysayan sa bahagi ng kanyang buhay na tinalikuran niya ang babaeng inanakan niya. In other words, huwag na huwag mong ibibigay ang itinatago mo sa likod ng panty mo. Kasi maaring mangyari sa iyo ang nangyari dun sa babaeng kanyang inanakan. There is another problem. Bakit hindi niya pinanindigan ng responsibilidad niya doon sa kanyang anak? Bakit ipinagkatiwala na lang niya ang lahat doon sa ina ng bata? Ito ay hindi magandang signs ng pagiging tao niya. So ito ang mga bagay na dapat ay itanim mo sa iyong isipan. Ang pakikipagsyota ay hindi nangahulugan ng pagbibigay ng iyong katawan sa kanya or being sexual. Ang pagiging magsyota ay a stage of getting to know each other. Huwag na huwag mong ibibigay ang hihingin niya sapagkat ikaw din ang magsisisi pagdating ng araw. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love, Kissing Santa Claus. Pansamantala magpapaalam po ang inyong lingkod at muling magbabalik bukas ng gabi alas 9:30 hanggang alas 11. Dito rin po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Chairman
Jerry Baile. Sa ngalan po ng ating executive producer, Jake Bacud, Director Sheikh Mamaril, ang ating technician, Aaron Tolentino, si Mike Santillan, ang ating ORAD operator, at siyempre po ang ating PA at AVID operator, Jairi Ann Manipon. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.